Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, Diyos ng katotohanan at katarungan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, ay nahayag ang iyong habag at pinagkaisa kami sa iyo at sa sandaigdigan. Lumalapit kami sa iyo at naghahanap ng kagalingan, katwiran at pagbabago para sa aming bayan. Ang aming bansa ay umaharap sa isang mahirap na sangandaan. Nakikita namin ang pagsesantabi ng katotohanan, ang pagpapaliban ng katarungan, at ang pagkakahati-hati na nagpapahina ng saliga ng aming lipunan. Nagsusumamo kami para sa mga pinagkatiwala ng pamumuno. Muli mo silang tawagin sa banal na gampanin ng kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila ng may katapatan, katarungan at tabag. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan upang kumilos ng may susing pag-unawa, lakas upang magtiyaga ng may dangal, at kababaang loob na hindi maghangad ng paghihiganti kundi kabanalan. Hindi personal na adhikain kundi ang pangkalahatang kabutihan. Patawarin mo kami sa pagpikit ng aming mga mata sa kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot kapalit ng pananagutan, at sa pagpapahintulot sa pagkasiphayo at pagkakahati-hati na pahinain ang pag-asa ng aming bayan. Inaamin naming madalas kaming nananahimik sa harapan ng kasamaan tuwing pinipili namin ang kaginhawahan kapalit ng konsensya, takot kapalit ng tapang, at kawalang pakialam kapalit ng pananagutan. O banal na Espiritu, baguhin mo ang aming mga puso at paliwanagin ang aming isipan. Dalhin mo kami mula sa kawalang pakialam tungo sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik tungo sa tapat na pagkilos, mula sa pagkakahati-hati tungo sa pagkakaisa, at mula sa pagkasiphayo tungo sa pag-asa. Turuan mo kaming ipagtanggol ang katotohanan na may pagmamahal, itaguyod ang katarungan ng may habag, at maging daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Tanglawan mo ng iyong liwanag ang aming bayan. Isaayos muli kung ano ang nawasak, pagalingin kung anong nasugatan, at muling itindig ang bayang hindi pinagpapalit ang katotohanan sa kaginhawahan. Hindi sinusuko ang kabutihan sa takot. Maging banal na pagkakataon nawa ito ng pagbabagong loob at pagpapanibago ng aming bansa, upang tunay kaming maging bansang namumuhay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ilalim ng iyong makaamang pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhing Maria, ina ng sambayan ng Pilipino at reyna ng kapayapaan, gabayan at ipanalangin mo palagi kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po tayo. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan,
ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito ating ginugunita si San Bernabe, isang apostol. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo, at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at ng kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanaltiri roong kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito si Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio
na taga Sirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ng tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Magsitayo na po tayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Umayo't magturo kayo, palaging kasama ko hanggang sa wakas ng mundo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak
o tanso sa inyong lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan at nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati, ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Aral tungkol sa misyon ang ating narinig mula sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Aral tungkol sa misyon. Sabihin nga po ninyo, misyon. Isinugo o ipinadala ni Jesus ang kanyang mga alagad sa iba't ibang lugar para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ang misyon ni Jesus, magpagaling ng mga may sakit, buhayin ang mga patay, at palayasin ang mga demonyo. Lahat ng kapangyarihan at kakayanang ito ng mga alagad ni Jesus ay ipinagkaloob sa kanila ni Jesus ng libre. Walang bayad. Kaya sila nakapagpapagaling. Kaya sila nakapagpapalayas ng demonyo. Kaya sila nakakabuhay ng patay ay dahil binigay ng Diyos mula kay Jesus. Hindi sa sarili nilang lakas, hindi sa sarili nilang galing, kundi mula kay Jesus. Kaya nga, mahigpit ang bilin ni Jesus sa kanila. Yamang kayo'y tumanggap ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Isa itong mahigpit na bilin. Kaya para matupad ang bilin ni Jesus, hindi niya sila pinagdala ng anumang salapi, supot, pihisan, panyapak, ni tungkod. Dahil ang gusto ni Jesus ay umasa ang mga alagad sa Diyos. Umasa sa Diyos. Ito ang pinagkaiba ng misyon sa trabaho. Sino po may mga trabaho dito? Taas nga ang kamay. Maraming walang trabaho. Maraming walang trabaho. Ano? O sige, sino ang may mga misyon dito? Taas nga ang kamay. Marami-rami naman ang wala mang trabaho pero may misyon. Kasi pagkaiba naman talaga ang misyon sa trabaho. Ang misyon ay kasunduan ng sarili sa Diyos. Kaya nga, yung dasal mo na, Lord, kapag pumasa ako sa board exam, tutulong ako sa mahirap. Yan ay misyon. Diba? Hindi lang trabaho, kundi misyon. Kasunduan mo sa Diyos. Kasi, alam mong, hindi sa iyong sariling talino, hindi sa iyong sariling galing, kaya ka pumasa sa board exam. Kaya nga kapag pumasa ka, tutulong ka. Yung profesyon mo, hindi na lang isang trabaho, kundi misyon. Yung panalangin mo na, Lord,
kapag umunlad ako, kapag nagtagumpay ang negosyo, magdo-donate ako. Yan ay mission. Lord, kapag gumaling ako, magsaserve ako, maglilingkod ako. Hindi trabaho, yan ay mission. Kasi kasunduan mo yan sa Diyos. Pero iba ang trabaho. Ang trabaho ay kasunduan ng tao sa amo. Di ba ganon? Kapag ikaw ay pumasa sa trabaho, natanggap sa trabaho, may kasunduan ka sa iyong amo. O, tatanggap ka ng ganitong halaga. O, ang trabaho mo 8 to 5. O, ikaw ay magtatrabaho ng ganito. O, kasama sa trabaho mo ito. Kasunduan ng tao sa amo. Kaya nga, kapag hindi mo nagawa ang kasunduan, ano mangyayari? O, bawas sa sweldo. O, meron kang sanction. O, patatawag ka ng HR kasi meron kang hindi nasunod. Yan ang pinagkaiba ng misyon sa trabaho. Pangalawa, ang misyon ay ginagawa ng walang kapalit o walang bayad. Samantalang ang trabaho ginagawa ng may kapalit o bayad. Ang lagi kong imahe dito at halimbawa, yung isang nanay na naglaba, na malantsa, naglinis ng bahay, nagluto, sa huli, humihingi ba ng bayad? Oh, mga nanay, walang bayad yan. Kaya wag hihingi ng bayad sa anak. Wag hihingi ng bayad sa asawa. Hindi, ano lang yung palubag loob lang, di ba? Wala nang bayad yun. Pero, ang kasambahay na naglinis, naglaba, na malantsa, nagluto, pagkatapos ng buwan, merong bayad. Bakit? Kasi parehas man ang ginawa, magkaiba ang misyon sa trabaho. Malinaw? Ang misyon, walang kapalit, walang bayad. Samantalang ang trabaho, may kapalit, may bayad. Pangatlo, ang misyon ay nakaasa sa Diyos. Nakaasa sa Diyos. Nagagawa mo, nagagampanan mo ang dapat mong gawin ay dahil umaasa ka sa Diyos. Kaya ka hindi napapagod, kaya ka hindi nagsasawa kasi nakaasa ka sa Diyos. Ang iyong lakas ay mula sa Diyos. Samantalang ang trabaho ay nakaasa sa kumpanya. Diba ganon? Pag wala ng kumpanya, wala ng trabaho. Pero ang misyon, hindi natatapos. Hindi nawawala. Ang trabaho, may hangganan. Kapag retiro, tapos na. Kasi nakaasa lang sa trabaho, sa kumpanya. Pero ang misyon, habang buhay. Hanggat buhay. Kasi nakaasa sa Diyos. Hindi natatapos dahil ang Diyos ang nagpapanatili, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. At panghuli, ang misyon ay kaloob ng Diyos. Samantalang ang trabaho ay kaloob ng amo. Ang misyon, bigay ng Diyos. Ang trabaho, bigay ng amo. Parang pagtuturo, para sa ibang guro, isa itong trabaho na nagbibigay sa kanila ng kabuhayan. Pero para sa ibang guro, tinuturing nila itong misyon.
Misyon kasi hindi lang sila nagtuturo para magtrabaho, magbigay ng kabuhayan, kundi sila'y nagtuturo ng libre para ang bata ay matuto. Yun ang misyon. Misyon hindi magturo, kundi para matuto ang bata. Kasi kung puro lang pagtuturo, kapag tapos na ng oras, pagtapos na ng klase, tapos na ang trabaho. Pero ang misyon, kahit tapos na ang klase, hindi titigilan ng bata hanggat hindi natututo. Ganyan din sa pagiging doktor, hindi lang magpagaling, kundi manggamot hanggang gumaling ang pasyente. Ganon din ang nurse, hindi lang mag-alaga, kundi magkalinga. At dito naman natin kabibiliban ang bidang santo sa araw na ito. Siya si San Bernabe. Si San Bernabe ay isang Hudyo na sumunod kay Jesus matapos ang kanyang kamatayan. Ibinenta ni San Bernabe ang lahat ng kanyang ari-arian, ang lahat ng kanyang kabuhayan at ipinamahagi sa kanyang komunidad at sa mga mahihirap. Iniwan niya ang lahat para ipagpatuloy ang misyon ni Jesus na mangaral ng mabuting balita sa iba't ibang lugar. Kung tutuusin, hinigatan ni San Bernabe ang bili ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Ebanghelyo. Ang sabi ni Jesus, huwag magdala ng supot, huwag magdala ng salapi, bihisan, panyapak at tungkod. Pero si San Bernabe, ibinenta niya ang lahat-lahat ng meron siya. Ibinenta para ipagpatuloy ang misyon. Totoo naman, dahil kung hindi niya binenta, siguro ang laging nasa isip ni San Bernabe, paano na yung aking ari-arian? Paano na yung aking kabuhayan? Dahil wala na, binenta na, hindi na niya iniisip. Laging nasa isip na lang ay ang kanyang misyon. Dahil ang misyon, umaasa na lang sa Diyos. Ang trabaho, umaasa sa kabuhayan. Ang ganda ng buhay kapag may trabaho. Pero mabuti ang buhay kapag may misyon. Dahil ang halaga ng buhay ay hindi nasusukat kung ano ang nakukuha at nakakamit ng dahil sa pagtatrabaho. Kundi ang halaga ng buhay ay nakikita kung ano ang nagagawa natin sa tao. Madalas nasusukat ang halaga ng buhay sa kung magkano ang meron tayo. Pero ang halaga ng buhay para sa Diyos, nasusukat kung ano ang nagagawa natin sa tao. Mga kapatid, parehas na mahalaga ang trabaho at misyon. Dahil ang trabaho ang magbibigay sa atin ng kabuhayan. Samantalang ang misyon ang magbibigay sa atin ng buhay. Walang saysay kung tayo ay nabubuhay lang ng dahil sa trabaho. Kaya tayo napapagod Kaya tayo nagsasawa dahil ginagawa mo lahat bilang trabaho. Pero ang buhay nagkakaroon ng kahulugan ng dahil sa misyon. Dahil ang misyon mula sa Diyos at mula sa pag-ibig ng tao. Amen. Amen. Magsitayo na po tayo. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas
at makabatid ng katotohanan. Sa bawat panalangin ating sasambitin, maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patnubayan ng banal na Espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga misyonero naway maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga laikong mananampalataya, naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, para sila ay makipagtulungan sa pangmisyong gawain ng simbahan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyano naway makaunawa sa kanilang pananagutang palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pangmisyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, kalooban mo na maipahayag at maitatag ang iyong paghahari sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ni San Bernabe, marapatin mong maging mabunga ang aming pagsisikap na mapalaganap ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Narito ang alay sa iyo, nasa iyong bayang masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo ng iyong bayang napupurit, nagkakaisa sa iyo. Pagsitayo na po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas, na magpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyuri, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Bernabe at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyuri. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Panginoon, ang aking Pasko, hindi ako magkulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pasulan. Inakay ako sa tahimik na batis at dulot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangakong ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkulang.
tungkod niya pamalo ang siyang gagabay sa aking at sa sanggalang pina. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magugulang. Ako ay kaniyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng aming pinagsaluhan sa paggunita kay Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Announcement. Sa darating na June 20, 2026, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang wala pang 1 taon hanggang 7 taong gulang. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sim Building mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Linggo. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa Quiapo Church Record Office page. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 17, 2026, Miyerkules. Paanyaya sa isang Marian pilgrimage sa Europe. Inaanyayahan po ang lahat ng nagnanais maging bahagi ng isang Marian pilgrimage sa Portugal, Spain, France at Italy sa darating na October 20 hanggang November 4, 2026. Ang Marian pilgrimage na ito sa Europe ay pangungunahan po ng ating rektor at kora parokon na si Reverendo Padre Ramon J. Licuanan. Kabilang sa mga banal at makasaysayang po na bibisitahin ay ang Vatican City, kung saan magkakaroon ng pagkakataong masilaya ng ating Santo Papa sa St. Peter Basilica. Italy, kabilang ang St. Padre Pio Sanctuary, St. Francis of Assisi Basilica, Sanctuary ng First Eucharistic Miracle sa Lanciano at ang tanyag na Leaning Tower of Pisa. Spain, kung saan matatagpuan ang Basilica de la Sagrada Familia sa Barcelona at sa Madrid, ang capital city ng Spain. France, sa mahimalang sanctuary ng Our Lady of Lourdes na pinagpakita ng Mahal na Birhen kay Saint Bernadette. At Portugal, sa Shrine of Our Lady of Fatima na kung saan nagpakita ang Mahal na Ina, at sa Lisbon, ang capital city ng Portugal.
Para po sa iba pang detalye at reservation, maaari pong makipag-ugnayan sa Travel Specialist Venture sa numerong 0954-264-2997 mula Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Pwede kang mabuhay ng puro trabaho, pero walang buhay ang buhay kung walang misyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Basbasan ang mga may pinagdadaanan at karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin.